Hallelujah! Kalakas po ba tayo mga kapatid? Amen! Hallelujah! Sa totoo lang, napapagod yung ating katawan lupa. Pero ako po yung naniniwala, yung ating pong mga kaluluwa ay hanggang pa na kasi ng ating Panginoon sa hapong ito. Bigyan ko lang ako ng mga ilang minuto mga kapatid para i-conclude ang mensahe, hallelujah, ng Cross of Calvary. Mga 30 minutes lang. Okay ba yun mga kapatid? Sasamahan niyo ba ako? Hallelujah. Sa akin 30 minutes mga kapatid, hindi ko lang alam kung sa Diyos kung ilan. Okay ba? Amen. O, palagpakan natin ang mula ng Diyos. Hallelujah. Ay mga kapatid, asan yung mga ano natin, yung lema po natin, mga kapatid ko. Ayan, hindi kasi makita dito. May we never forget. Hallelujah. Hindi Boy Scout yung mga 80s natin. Girl Scout. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang ibig sabihin mga kapatid, may we never forget, huwag sana tayong makalimot kung ano ang mensahe talaga ng krus ng Kalbaryo. Kasi pagka nakalimot ka, kalimutan mo na ang buhay ka. Kasi hindi pwedeng makalimutan yan mga kapatid. Sa totoo lang, hindi pwedeng kalimutan, hallelujah, ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. And nais ko lang i-conclude sa inyo sa hapong ito, Book of Matthew chapter 27, verse 45. Mula man ang oras ay ika-6 ay nagdilim sa ibabaw ng buong sangkalupaan hanggang sa oras ay ika-9. At ang malapit na oras ay ika-9 ay sumigaw sa Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani, sa mga katibagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At ang marinig ito ng ilan sa mga nakatayo, roon ay sinabi, tinatawag ng tao ito si Elias. At pagkakay tumakbo sa kanila, kumuha ng isang esponga, binasa ng suka, saka ilagay sa isang tambo at ipinainom sa kanya. At sinabi ng mga iba, pabayaan ninyo, tingnan natin kung parinig ko si Elias o kung si Elias. At muling sumigaw sa Jesus ang malakas na tinig at kalugod ang kanyang hininga. At narito ang taging ng templo na hapak ng kadalawa. Buha sa itaas hanggang sa baba at nayanig ang lupa at mga baak ang mga bato at mga buksan ng mga libingan at maraming katawan ng mga banal ng mga tutulog ay nagbangon. At paglabas sa mga libingan pagkatapos na siya mabuhay ng maguli ay nagsipasok sila, hallelujah, sa bahayang banal at nagpakita sa marami. Ang sinturin na at ang mga kasama niya sa pagpapantay kay Jesus nang makita nila ang lindol at mga bagay na nangyari upang nangatakot at nagsasabi, tunay na ito ang anak ng Diyos. Dakila ang Panginoon, salamat po sa hapon ito. Pinupuri ka namin ang Diyos, pinasasalamatan ka namin. Ama, huwag nawa namin makalimutan ang krus ng Kalbaryo, Panginoon. Ang pasakit, ang hirap, Panginoon, na yung dinanas upang kami ay maligtas lamang, Panginoon. Ang lahat ng itong sakripisyo nito ay ginawa mo, Panginoon, para kami ay magkaroon ng buhay. Mula sa kamatayan, patungo sa buhay, Panginoon. Kaya salamat po sa hapon ito. Itataas ka namin sa hapon ito. Pupurihin ka namin sa hapon ito. Lalakinamin ka namin sa hapon ito, Ama. Hallelujah! In the name of Jesus Christ. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo po ay makakaupo na, mga kapatid. Hallelujah. May we never forget. Yun po yung ating kabuang tema, mga kapatid. Hallelujah sa hapon ito. Way back mga kapatid ko, nung namakasukan ako sa Happy World, mga anong taon yun mga kapatid, at nagkaroon ng age sa revolution or people power mga kapatid. Hallelujah. Sabi ko nga, doon sa people power na yun, ay gusto nilang pabagsakin ang dictatorship mga kapatid or diktator doon na makakahalang mga kapatid ko. Kung ating isipin ngayon, ating kukumitain mga kapatid, hallelujah, ang alala
kapatid. Hallelujah. So, parang gawa ng tao, mga kapatid, pero marami hindi ko nakakalimot, mga kapatid ko. Hallelujah. Ngayon, sabi ko nga, ilagay lang tayo sa napakailalim, mga kapatid ko, na libingan, maging sa mga oras na ito. Hindi natin pwede rin nalimutan ang ginawa ng Panginoon. It was 2,000 years ago. In the cross of Calvary, mga kapatid, hallelujah, na tayo ay naging malala, na tayo ay lumaya, mga kapatid ko, higit sa lahat, hindi, mga kapatid ko, sa pagiging diktador ng tao, kundi na tayo ay lumaya sa pagiging makasalanan. Yun yung pinakamagandang ginawa ng Diyos, mga kapatid. Amen? 1,000 years ago, a man named Jesus paid, hallelujah, the price. Nagbayad siya, mga kapatid, kaya para sa bawat isa sa atin, mga kapatid ko, sa hapon ito, huwag mo sanang kalimutan na isa ka sa produkto na iniligtas ng Panginoon. Dahil kung wala ang Panginoon, mga kapatid ko, kung wala ang dugo, hallelujah, and without shedding of the blood, there is the remission of our sins, hallelujah. Kung wala ang dugo sa krus ng Kalbaryo, wala po tayong kaligtasan na yun. Ang paraiso kakamoy mo, bumayan ng kaligtasan o bumayan ng kalayaan tinamuro mula sa ating mahal na Panginoon. Amen! Let's go to Jesus! Ngayon na tayo sa royalty. Huwag ko na malimutan, mga kapatid, kung paano nangyari yun. Hallelujah! The royal crown. Ang isang mabagsik na corona na ibinuto, mga kapatid, sa luha ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin ko, mga kapatid, the symbol of a rejected sovereign. Nireject siya, mga kapatid. He is the God of all gods. He is the King of kings. Nirejected siya ng mga tao, mga kapatid ko. Ang Diyos, hallelujah, ang hari, mga kapatid, ay nagkatawang tao para makarating sa lupa, mga kapatid ko, upang ang sinumang patay ay mabubuhay. Amen. Amen. Dahil sa kanyang kamatayan, mayroong nabuhay. Dahil sa kanyang kamatayan, mayroong nagbago ng buhay, mga kapatid ko. Kaya nga binaliwala niya yung royal crown, yung isang mabagsik na corona, mga kapatid ko. Dahil sa iyo. Amen. Amen. Ikaw ang dahilan kung bakit may corona sa ulan ng mga kapatid. Huwag mo sanang kalimutan ito. Huwag mo sanang kalimutan ito. Saan ka man papagparin, saan ka man dadalhin ang iyong mga paa, saan ka man, mga kapatid ko, makakarating, huwag mo kalimutan na isang araw mamatay si Kristo sa buhay mo. Nang mamatay si Kristo sa buhay mo, binago niya ang buhay mo, binigyan ka na agad ng buhay dahil sa iyo, kapatid ko, dahil hindi niya iintindi yung isang mabagsik na corona, tinanggap ngayon, tumulong mo ang kanyang ulo dahil sa iyo. Amen. The royal
raw kalimutan ang mga bagay nito. Pangatlo, the Roman cross. Isang kapagsik na kahoy. Sabi ko nga mga kapatid ko, gayahin man ito ng mga tao ngayon, magpapako sa krus. Pero ako natanong sa mga tatlong dekada na nagpaulit-ulit magpapako sa krus. Pero mga kapatid ko, hindi pa rin nakaranas ng bagong buhay. Alam niyo ba kung bakit? Pagkatapos magpapako sa krus, nandoon na agad ang iinuman, nagdalasing ka agad mga kapatid. Hindi yan ang totoong essence ng krus. Ang krus ng Panginoon, mga kapatid ko, nung sa ipako sa krus, hallelujah, ito yung simbolo ng rejection, mga kapatid ko. Ito yung symbolize of sufferings, mga kapatid. At nag-suffer siya, nagpakahirap siya, in order for us to be saved. Dahil gusto niya tayo maligtas, kaya hindi mo na kailangan magpapako sa krus, hindi mo na kailangan pasanin pa ang krus. Hallelujah! Ano sabi ng Panginoon? Come to me, all that you have never heaven and earth, I will give you rest. Napapagod ka na sa buhay, marami ka problema sa buhay, may pangangailangan ka. Come unto Jesus! Amen! Amen! Papalapakan natin ang Diyos sa buhay. Tapos na po. Tapos na ang sufferings. Tapos na ang paghihirap. Ang sabi ng Panginoon ay ang come that they might have life and life in more abundantly. Gusto ka niya sumagana ngayon. Gusto niya magiging maganda ng buhay mo ngayon. Habang nananatili ka sa Panginoon, habang naglilingkod ka sa Panginoon, sasaya ang buhay mo, gaganda ang buhay mo, manatili ka sa Panginoon. If you abide in me, and my words abide in you, ask what will God will give it to you. Give life and life more abundantly. Yun na yung purpose ng Diyos ngayon sa tao. Hindi lang po sufferings. Hello? Sino po malulungkot ngayon dahil nagdadanas ng sufferings? Come on, come unto Him. He loves you so much. He loves you so much. Ikaw ang dahilan kung bakit nag-suffer ang Panginoon. Ikaw ang dahilan kung bakit nagpapahirap siya. Ikaw ang dahilan, kapatid ko, kung bakit dinanas niya yun. Hallelujah! Kaya nga, ang salita ito, isa lang na salita. Love. Love. Kung hindi siya nagmahal sa'yo, papabayaan ka na lang. Sabi nga ng iba, go to hell! Pero hindi. He loves you so much. Amen? Siguro may nagpapaalala sa'yo dahil mahal ka ang nagpapaalala sa'yo. Siguro may nangangaral sa'yo dahil mahal ka ang nangangaral sa'yo. Siguro may narupa ka dahil meron nagmamahal sa'yo. Dahil produkto tayo ng pagmamahal ng Diyos. Kaya huwag naman natin itong kalimutan, mga kapatid ko. The world na may problem siya. The world na may prayer siya. Call unto Him and He will answer you. Amen! Maraming tao na hindi po sinusunod mag-penitensya. Pagkakata walang sinelas, marami akong sinelas sa department store. Ha? Hello? Alam niyo ba kung bakit nag-iayapak sila mga kapatid? At gagayahin ngayon? Hindi. Nag-iayapak sila kasi nila ang parang na-disyerto.